Perwisyo sa marami ang pagbaha. Pero pag may mga hindi makaiwas na lumusong, lalo na yung mga gumagamit ng motor, ano nga bang dapat gawin kung ang motor ay nalubog sa baha? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maputik na baha ang naranasan sa San Mateo Rizal sa kasagsagan ng pag-uulan dahil sa habagat. Hanggang tuhod ang tubig, pero marami pa ring motoristang lumulusong. Meron ding mga motor na tinulak na lang ng rider sa kalsadang lubog sa baha. Ngayon, usap-usapan sa komunidad ng mga rider, ano ang gagawin kung nabaha ang motor. Ayon sa isang certified motorcycle mechanic na si Roy, karamihang nasisira sa mga scooter type na motor ay ang transmission, pero hindi ito agad lumalabas. Maaaring matagal mong hindi mapansin hanggang sa biglang bumigay ang parts pagkalipas ng ilang linggo. Kaya mas mainam na pag lumubog na sa baha, dalhin na sa mga motorcycle mechanics. Mararamdaman natin yan, bigla-bigla na lang may tutunog sa may transmission natin. Tsaka kaya mas maganda sir, once na lumusong tayo sa baha, lalo na sa mga scooters natin, unang-una po is gear oil. Kaya mainam daw ang ginawa ng ilang rider. Pinatay muna ang makina ng motor sa pagsulong. Discarding makakabawa sa peligro ng water damage, partikular na ang pagpasok ng tubig sa combustion chamber o pagka-short circuit ng mga wiring. Pwedeng pasukin yung makina natin, yung combustion na tinatawag, or pwedeng mapasukan yung tambucho, mapasukan yung karburador sa mga carb type natin. Sa mga FI naman natin, medyo mabababa, mas sensitive kasi sila, so yung mga wirings nila pwedeng maapektuhan din. Kaya paalala ng ating mekaniko, pag-ingat kung balak bumili ng second hand na motor ngayon. Dahil may mga nagsasamantala, inaalok ang motor bilang gas and go kahit lumubog na ito sa putik at baha. Sabi niya, kahit pa ito'y pinakintab at pinaganda, may mga senyalis pa rin na may iwan. Kahit malinisan yung labas na yan, linisan yung motor natin, once na lumubog yan sa tubig, meron pa rin yung makikita tayong evidence na nalubog yan sa tubig. Sa panahong kabi-kabila ang pag-ulan at baha, mainam na iplanong mabuti ang ruta. Dahil sa bandang huli, mas mahal ang pagpapaayos ng motor kaysa sa pag-iwas sa baha. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga binahang motor kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, base dun sa nakausap mong mekaniko, safe pa rin bang bumili ng second hand na motor na inamin naman halimbawa, no, diniklara na nalubog sa baha? Actually, Pops, safe naman daw, pero syempre kailangan pa rin i-check kung ano yung mga napalitan na ba, ano naayos na ba to, may mga bagay ba na kailangan ayusin, no? So, recommended pa rin sa atin ng ating mechanic, no, is magdala pa rin ng isang trusted na mechanics para pagbibili ng mga second hand na motorsiklo dahil kasi yun nga, no, iba talaga, Pops, nananaga. Ngayong panahon, no, sabihin nila, walang problem, no issues, gas and go. Yun pala, medyo may mga issues na tinago pa. And after a few weeks mo pa mararamdaman yung sira, kaya naman mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. Ginamit pala bilang jet ski. Parang jet ski. Okay, dumami raw ba yung nagpapagawa sa kanya ng motor matapos ang mga pagbaha? Currently, Pops, ina-expect na nila yung pagdagsa nung mga nung mga magpapagawa, no? Kasi usually daw after a week talagang dadami or sunod-sunod na dadagsa na yan. yung magpapagawa ng mga riders natin, no? Kaya pero Pops, ang recommended niya talaga is pag nadaan na to sa medyo malalim na ba kasi base sa kanya may certain point lang sa part ng motor na pwedeng mabasa, no? So pag lumagpas na daw yon, lalo na pag medyo daanan na ng mga tubings, medyo delikado na daw yun. Mahirap na yun ipagawa. Tama ka dyan, Pops. Kaya pagawa na kagad daw bago pa lumaki yung gastos. Ivan, ano yung usually na pinapalitan sa mga binahang motor at magkano raw kaya susumahin ng magagastos? Pops, ayon sa kay Roy, no, yung parang pinaka-basic daw talaga pag dinaan is yung gear oil. Yun parang pinaka-basic na pinapalitan. Kasi pag nahaluan ng tubig, magkukulit tsokolate. Ayun na mangyayari, Pops. Ayun na. Simula na, magkaroon pa ng lalong problema. No? Plus, Pops J, meron din yung tinatawag na hydrolock. No, Pops J, no, pag napasukan ng tubig yung makina, no, mahihirapan, mas lalong sasakit yung ulo. And yun nga, Pops J, yung gustong iwasan ng mga mekaniko natin, Pops J. Okay, Ivan, kung umiiwas na makabili ng binahang motor, ano ang dapat silipin kung bibili ng second hand na motor? May sinabi mekaniko, may mga palatandaan yan. Tama ka dyan, Pops J. Magbigay ka nga ng tips. Ang isang tip sa atin kanina ni Sir Roy, Pops J, is yung sa tambucho. Okay. No, yung kulay dapat daw nung medyo looban ng tambucho is kulay black, hindi kulay white. So, pag may kulay white daw, medyo may halo na daw yun. No? Iba na raw yung
yung composition noon. So, medyo red flag na daw yon. And Pops J, sinabi niya rin sa atin pag talagang yung presyo ng motorsiklo is too good to be true, malaking tsansa, merong kalakip na problem yan. Makakala mo, bargain ka na kaso Masasakit pa yung ulo. sasakit yung, makakatulong daw ba talagang patayin muna ang makina bago lumusong sa baha? Tama ka sa Pops J, no? Nakatulong naman daw ito kahit papano, no? Yun nga parang nga maiwasan yung Same with cars, ganyan din. Tama ka sa Pops J, para maiwasan nga yung pag-hydrolock at yung short circuit kasi may mga batteries pa rin ito. Itong mga sasakyan na ito, no? May mga batteries pa rin ito, so baka ma-short circuit, mas ma-damage yung mga components nung mga sasakyan. So, pero payo pa rin niya sa atin is pag nadaan pa rin talaga sa baha, ipa-change gear oil na kagad para hindi na sumakit yung ulo, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.